Nabigo nga po mga idol na makabawi ang Boston Celtics sa kanilang rematch ngayong araw kontra sa Atlanta Hawks matapos silang matalong muli 123-122 at bagamat man hindi sila dito nag-joke, nakakambakan nga po ng Hawks ay sobra pa rin itong nakakadismaya para sa kanilang team since natalo nga sila dito ng isang game-winning shot lamang na sobrang nag-struggle na si DeJounte Murray. Kaya puro nga pambabatikos ang natanggap ngayon ng Boston Celtics pagkatapos ng kanilang laro. As of now, unti-unti na nga pong nawawala ang hawak na momentum ng Celtics ngayong regular season sa pagkatalo nila ng dalawang magkasunod na beses sa Atlanta Hawks. Kaya mukhang dito na nga magsisimulang mag-struggle ang Boston katulad ng mga nangyari sa kanila ng mga nagdaang taon. Pero ayon nga po sa naging pahayag ng kanilang superstar na si Jason Tatum, hindi rin naman nga daw dapat ipag-alala ang kanila mga nakalipas na pagkatalo dahil sila pa rin naman ang best team ngayong season at gamit nga po ang kanilang napakalalim na lineup, kayang-kaya pa rin naman nga nilang makabawi sa mga susunod na laro upang makakuha sila ng mas magandang momentum papasok sa playoffs. Samantala, kahit man nga po nagkaroon ng Houston Rockets ng 10-game win streak, hirap para naman nga sila na maungusan ng ikasampo na Golden State Warriors since naipanalo rin naman nga nito ang kanilang huling dalawang laro. Kaya meron pa nga silang 1 game na pagitan sa isa't isa. Pero sa kabila nga po niyan, napakataas pa rin naman ang confidence ngayon ng Rockets na maungusan nila ang Warriors sa lalong madaling panahon. Mismo ang kanilang player na si Tari Eason ang nagbabala sa Golden State Warriors sa paggamit niya sa kanyang live ng isang sikat na linya ng Warriors, come out to play, na patama rin naman sa Golden State. Pero pagkatapos nga po ng naging babala na ito ni Eason, agad rin naman nga itong sinagot ni Draymond Green. Ayon nga po dito, hindi rin naman nga daw dapat gumawa ng ganong mga bagay ang mga players ng Rockets since ilang beses na rin naman nga itong natalo at napatumba ng Warriors ng mga nagdaang taon. Isa pa, wala rin naman ngang karapatan si Eason na mag-ingay gayong simula nga po nang magtamo ito ng injury ng nagdaang Enero, hindi na rin naman nga ito nakapaglaro sa kanilang team. Ibig sabihin, wala nga itong ambag sa Houston Rockets. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po na manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Memphis, ay mas magiging mahirap pa nga ang kanilang game schedule sa mga susunod na araw since magkakaroon pa sila ng 4-game road trip sa Eastern Conference laban sa mga teams ng Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Toronto Raptors at Washington Wizards na dapat nilang paghandaan. Pero sa kabutihang palad, hindi rin naman nga daw sila dito masyadong magkakaproblema since marami nga pong mga analyst ang nagsasabi na mas epektibo nga po ang lineup ng Lakers sa mga East team, especially ang kanilang 3-guard lineup. Kung inyo nga pong mapapansin, mas nakakagalaw nga po ng mas maayos ang tatlong gwardya na ito na sina Reeves, D'Angelo at Spencer Dinwiddie sa kanilang opensa. At kitang-kita rin naman nga yan sa mga malalaking puntos na kanilang naitatala sa tuwing kalaban nila ang makakupunan na galing sa Eastern. Kaya mukhang papabor nga po sa Lakers ang kanilang magiging game schedule kahit man sobra itong nakakapagod para sa kanilang mga malalaro, lalo na sa kanilang mga superstar gayong magkakaroon pa sila dito ng isa pang back-to-back road games.